Ano yan, parang asawa na, kailangan pa ng bayad? Bakit? Ano akala mo, pag mag-asawa na kayo, libre na yung labing-labing? Naku, diyan ka nagkakamali, tropa. Ngayon, kung hindi mo na-gets yung punto ng video kong ginawa, dalawang bagay lang yan. Either wala ka pang asawa or irresponsible kang lalaki. Actually, dito nagkakamali yung karamihan sa mga lalaki. Akala kasi nila, pag mag-asawa na kayo, magkasama na kayo sa bahay, di ba? Solo mo na yung asawa mo. Unlimited na yung labing-labing. Anytime, anywhere, pwede na kayong maglabing-labing. Well, as you grow older, as you progress sa relasyon nyo, habang nagmamature kayo, na marirealize mo na, hindi libre labing-labing tol. At hindi lahat ng oras, entitled ka bilang lalaki na pag nag-aya ka ng labing-labing, automatic pagbibigyan ka ng asawa mo makipaglabing-labing. Ngayon, ang pinakapunto ng video kong ginawa, hindi Yun nga yung problema minsan at hindi ko minsan nagigets sa mga nangyayari no sa relationship. Pag sa lalaki, obligado ka, kailangan mo bayaran yung Meralco buwan-buwan, yung tubig, yung bahay. Pag may pumasok na mamamatay tao sa bahay ninyo, kailangan ikaw yung unang sumalo nun, ikaw yung unang mamamatay kasi ikaw yung lalaki dyan eh. Ikaw yung unang didepensa, ikaw yung padre de pamilya. At hindi ka pwedeng mag-no sa mga bagay na binanggit ko, especially yung mga utilities at yung pagkain ng pamilya mo. Walang no dyan. Responsibility mo daw kasi yan bilang lalaki. Pero, yung sa responsibilidad na ng babae, doon na tayo laging nagkakaroon ng question. Laging pwede silang mag-no. Laging pwede silang magdahilan at kung ano-ano pa. At bawal mong questionin yon dahil pag kinwestiyon mo yon, isa-shame tayo ng madla. Isa-shame tayo ng mga tao sa Pilipinas. Sa side na to, ako yung masama sa paningin ng tao. Sigurado ko dyan. Kasi, bakit ko kino-question yung babae? Di ba? At si Kuya Reynan, ang malamang sa malamang kakampihan ng marami kasi masarap sa tenga yung part na pinapamper niya. So yun lang, doon lang ako medyo nako-question. Pero tuloy natin. mo naman kailangan magbayad eh. Sa totoo lang. Para lang siyang nag-iitsurang may bayad bago ka makapaglabing-labing. Isa kasi sa na-realize ko sa buhay may asawa habang tumatagal is, unlike nung magjowa pa lang kayo is, pwede ka makipaglabing-labing kahit simpleng lambing lang yung gawin mo, di ba? Nireregalo nga lang iba sa monthsary, sa anniversary, sa birthday. Pero kapag may asawa ka na, kailangan mo munang mag-intrega bago ka makapaglabing-labing. Ang ibig ko sabihin is, kailangan mo munang maging responsable bago ka makipaglabing-labing. Kasi, tanggapin natin ang katotohanan. Kahit sino namang tao, halimbawa babae ka, sino naman ang gusto yung makipaglabing-labing, tangina, kung hindi nga ginagawa ng lalaki yung obligasyon niya. Like say for example, walang pambayad sa bills, di ba? Walang entrega, walang pambaon yung mga anak, wala kayong pangkain. Puta, ano yun? Kahit sino naman atang tao, putang na, gugustuhin mo ba makipaglabing-labing kung yung asawa mo wala namang ginawa kundi tumambay, uminom, tangina, di naman kayo pinapakain ng maayos, di naman kayo binubuhay ng maayos. Walang ganun, tol. So yun ang pinakapunto ng video. Sa buhay may asawa. Yun, binanggit niya yung binanggit ko kanina, yung bills, yung mga responsibilidad. Doon nga tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa mga taong nagpapa-under masyado sa relationship. Kasi nga, sa mga tulad kong taong rasyonal at logical, kung rasyonal na pag-uusapan sa pwesto ng mga ganyang pwesto, na posisyon sa pamilya, check naman yon lahat na sinabi niya. Agree naman ako doon sa mga bagay na sinabi niya na kailangan natin gampanan yung responsibilidad natin mga lalaki. Pero, may responsibilidad din ng asawa sa lalaki. At, kung idadahilan ng babae na pagod siya, minsan siguro maintindihan ko. Minsan. Pero kung palagi na lang ganun idadahilan palagi pagod ako, ayoko ng bembang, pagod ako, hindi na nagagawa ng babae yung responsibilidad niya. Malinaw naman siguro yan. No? Pero ikaw, tayo bilang lalaki, wala tayong no. Bawal tayo tumanggi sa responsibilidad natin. At isi-shame tayo ng sambayanan kapag hindi natin nagampanan yon. Yung mga binanggit niya, yung kuryente, bahay, pagkain. Yun lang, medyo nabubullshitan ako sa part na yon na bakit okay lang sa kanila. Sa atin, bawal tumanggi. Pero sila, may karapatan silang tumanggi. Kasi nga, pag pinilit mo, yari ka. Di ba? Masuswak ka. Baka habang buhay ka hindi makalabas. Di ba? Pagka namilit ka. Tuloy natin. Para maging entitled ka sa labing-labing, dapat maging responsable ka muna. Well, hindi ko naman sinasabing sobrang responsable kong lalaki. Pero, nagagawa ko naman kahit papaano yung part ko. Yun ang pinakapunto nun. Hindi ko sinabing kailangan mo magbayad. Pero nagmumukha lang siyang may bayad.
Kasi sa buhay may asawa, bago ka Stop. Hindi, actually, transactional talaga yan. Bakit natin iniiwasan na pag-usapan na transactional lang relationship? Bakit takot ka, Kuya Renan, na sabihin na transactional ito? Wala naman masama doon. Transactional naman talaga yon. Siguro, masyado na kasi maigpit ang social media. Baka magaya ka sa akin na ban yung page ko, di ba? Pero, wala akong nakikitang nakakatakot sabihin na transactional ang relationship. Kailangan mo mag-intrega ng pera, kailangan mo mag-intrega ng protection ng pamilya natin, ng bahay. Kailangan mo gampanan lahat yon at makukuha mo yung gusto mo sa babae. Wala akong nakikitang mali doon. Ba't natatakot ka sabihin doon? Okay lang yun, okay lang yun. Tama naman yung sinasabi mo doon sa part na yun. Tuloy natin. Kailangan mo muna mapatunayan na deserve mo ng Kaya nga merong kasabihan dito yung matatanda sa amin na Tama pag naman. malaki ang entrega, malaki ang buka. Pag maliit ang entrega, maliit ang buka. Pag walang entrega, anak ng tutya, wala yang buka. Pero sa totoo lang talaga ako medyo nagtatampo ko sa asawa ko. Kasi minsan, ang dami ng entrega pero wala pa rin buka eh. Oo. Mahal, marami ka ng utang sa akin. Marami ka ng utang sa akin. Ilan na yun? Bilang na bilang ko na sa kamay ko yun. Sa totoo lang, parang gusto ko siyang i-cash out ng isahan lang eh. 'Di ba? Alam mo yon, maghapon. See? Ito yung sinasabi ko. Ito yung tinatalaki ko noon pa. 'Di ba nagagampanan ni Kuya Renan lahat ng mga responsibilidad niya pero nagagawa pang mag-no ng babae sa responsibilidad niya. Parang para sa akin, napaka-unfair nung part na yon. At kapag ito, sinabi ko to sa inyo, ako yung masama sigurado. Ako yung bubugbugin ninyo sa comment section sigurado. 'Di ba? Pero kung iintindihin mo maigi, tulad nga ng sabi niya, nagawa niya yung part niya, pero yung asawa niya hindi nagagawa yung part na kailangan din ng mga lalaki. At mostly yun naman talaga yung pangunahing kailangan ng lalaki bukod sa nurturing, yung bembang. Huwag na tayo magplastikan dito. Malaking parte yan na ginugusto ng karamihan ng kalalakihan. Tingnan mo, 'di ba, binabanggit niya, ang dami mo ng utang sa akin. Ibig sabihin, nanono mo ako lagi. Although, lagi naman akong nag-iintrega. Lagi ko naman nagagampanan yung bakit nagnono ka, ang dami mo ng utang. Di natin alam, pwedeng pagod yung babae, pwedeng ganito, ganyan. Kahit ano pang reason nun, parang, 'di ba, sa lalaki, bawal ka tumanggi, bawal ka mag-reason sa mga responsibility mo, pero sa babae, pwede nilang gawin anytime, anywhere. At masama kapag kinwestiyon mo yung bagay na yun. Tuloy natin. Yun lang gagawin natin. Pero yun ang pinakapunto doon, guys. Hindi porket mag-asawa na kayo, ang labing-labing na yun. You have to play your part first bago pumayag yung asawa mo babae makipaglabing-labing sa'yo. Kasi kahit sino naman, sino ba naman gusto yung makipaglabing-labing? Tangin na kung gutom ka, diba? Walang ganon. Sino ba gusto yung makipaglabing-labing kung pinapabayaan ka? Walang ganon. Agree naman ako doon sa mga sinabi niya nung huli. Wala namang karapatan ang lalaki talaga na irresponsable para humingi ng labing-labing sa babae. Wala. Kung susupot-supot na lalaki, wala kang karapatan mag-demand kung hindi mo nagagawa yung responsibilidad mo. Pero sa part na to, parang ayoko rin ng posisyon ni Kuya Renan. Ayoko ng ganyan. Ayoko sa sarili ko lang naman to, sa sarili kong preference to. Siya, kung okay siya sa ganyang sitwasyon, good for him. And alam naman niya, pinili niya yung ganyan. Pero kung ako tatanungin, ayoko ng ganyan. At well, di naman ako nagkakaproblema sa ganyan. Kasi pinipili ko yung babaeng gusto din ako. Actually, parang ang lumalabas pa nga sa ibang mga kalalakihan na may logical at sobrang sagad na rasyonal na utak, kapag sila ang nagyaya ng bembang, parang yung babae pa ang pinaka-excited ng sobra. Hindi sa posisyon na ikaw nagyaya ng bembang tapos manono ka, hindi sila excited, ang dami nilang reason pagod or whatsoever. Hindi eh. Ayoko ng ganung posisyon sa totoo lang. Parang na tayo mga soy ko Hindi ko nakikita yung sarili ko sa ganong sitwasyon. Okay? And nakakainis yung part na ile-leverage sa'yo yung bembang na, alam mo yon, gagamitin sa'yo, mag-asawa na kayo, tapos, hindi na to kay Kuya Renan, in general na to ng mga kalalakihan, no? May mga, kilala kasi akong tao na ginagamit sa kanila, pang leverage yung bembang. Ginagamit. Ang daming hinihingi request muna, ang daming ganito, ang daming ganyan, pinangmamanipula sa kanila. Nangyayari lang naman yung mga ganitong bagay kapag masyadong hayok na hayok yung lalaki sa bembang. Kapag pinapakita mo na nakokontrol ka ng bembang. Pag hindi ka nakokontrol nun, hindi ka mapapaikot nun, maniwala ka.
Pag tumanggi siya ng tumanggi sa'yo ng ilang beses at alam niya sa sarili niya na ikaw lalaki ka, malupit kang lalaki ka, may game ka, kaya mo mag-pull ng kahit sino, at meron ka makukuha kapag tumanggi siya, hindi ka tatanggihan. Okay? Mostly nangyayari kaya lagi tinatanggihan ng isang lalaki. Makinig ka mabuti kung lagi ka tinatanggihan, boys. Mostly kaya nangyayari yan kasi hinahayaan mo yan. Masyado mong binigyan ng control yung babae pagdating sa ganyang parte. Masyado mong pinakita na malambot ka sa ganung parte. Masyado mong pinakita na ayun na nga, yung masyado kang habol na habol sa ganun, sa bembang. Masyadong nakokontrol ka ng bembang. No? Kapag nakita ng babae na hindi ka nakokontrol basta-basta sa bembang, ha? Mawawalan ito ng epektibo at hindi niya na ito gagawin pa sa'yo. So sa mga lalaki dyan, sinasuggest ko, wag nyo ipakita na yan ang pinakahayok na hayok sa inyo o yung pinakagustong-gusto ninyo para hindi kayo kontrolin ng babae sa ganyang sitwasyon. Ang pangit o ang hirap ng nasa ganong sitwasyon. 'Di ba? Nakakaasar 'yun. Stay cold.